tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Praise God. Amen. Malakas na palakpak po sa Panginoon. Siguro pwede na natin medyo bawasan yung ilaw. Yan. Amen. Magandang umaga. Magandang umaga po. Na-miss nyo ba yung katabi nyo? Ako na-miss ko kayo. Parang 2 linggo, no? 2 linggo na hindi po ako nakapag-preach. And last time po ay isa sa mga primary natin ng nangaral ng salita ng Diyos. And the topic is brokenness. Amen? Sino dito amen that you are broken? Amen. And I want to share to you today that brokenness is not bad, no? Hindi po masama na maging broken. If you come today na broken ka, you have a lot of pains, you had a lot of testings and trials, you've been through a lot of hurts, no? Meron kang nararamdamang pain sa loob, sa iyong puso, this is the right place for you. Amen? The right place para sa mga broken, sa mga hurting is the church and the presence of God. Amen? Because in the presence of God, we will not be condemned. Amen? No? So, ang title po natin ay Broken to Use. Broken to Use. Tayo po kasi, no, of course, gusto natin lagi brand new. Brand new na cellphone, brand new na appliances, brand new cars, brand new house and lot. Siyempre, gusto natin bago. Tama? Ayaw natin ng sira-sira. Pero si Lord, iba. Gusto niya yung mga sira-sira. Sabihin mo sa katabi mo, sira-sira ka ba? Ang ganun eh. Alam niyo po, madalas po dito sa street natin, may mga nakabisikleta. Oo, may mga dala po silang mga planggana, mga tabo, hanger. Minsan po, kasi ito sumisigaw, palit ginto, sirang relo, sirang appliances. Kahit washing machine. Pwede rin silang asawa. Hindi, joke lang. Tapos papalitan nila ng bagong mga gamit. No? Ayan nga, timba, planggana. So, minsan po nagpapalit ako. Yung sirang cellphone. Tapos pinalitan po ng planggana at saka tabo. Amen. And alam niyo po, si Lord parang ganon. No? Na-imagine ko si Lord sumisigaw. Palit sirang ginto, sirang appliances, at bibigyan ng bagong gamit. Amen? No, Jesus came not for the whole, no, for those who are well, but He came for the sick. He came for you. Kaya if you are sick today, if you are hurting, if you are broken, if you are in pain, if you are a mother who is in pain, if you are a wife, a husband who is in pain, if you are a child, a son and daughter who is hurting, and you have experienced a lot of things na you have been broken because of sin, and because of the past, then this message is for you. Amen. Basahin po natin sa Luke chapter 17 verses 11 to 13. Sa gospel po, if we read the gospel, si Jesus po talaga, He loves mingling with the broken people. Yung mga tinatawag nilang sinners, di ba? Katulad ng mga tax collectors, mga prostitutes, di ba? Adulterer,
yung mga lepers, right? Bleeding woman, yung mga bleeding, yung mga outcasted, hindi to tolerate. Of course, hindi para i-tolerate yung kasalanan, kundi para pagalingin. Amen. Like what this scripture, basahin po natin, narinig niyo na po to, the story of the 10 lepers. Right? Basahin po natin. It happened that as he made his way, verse 13, yan. He made his way toward Jerusalem. So Jesus, di ba, he went out doing good. And then, he crossed over the border between Samaria and Galilee. As he entered a village, 10 men, all lepers. Naku, ito barkada to ng mga lepers. Na grupo to ng mga ang tawag ng ketong. Met him. No? 10 men, all lepers met him. They kept their distance but raised their voices calling out. Alam nila na paparating si Jesus. Ang ginawa nila, sumigaw sila. Tinawag nila, they catch the attention of Jesus. Kasi nga bawal talaga ang mga may ketong nung time na yon na dumikit kahit kanino because they are unclean. So, hindi sila pwede nga lumapit sa crowd. So, ang ginawa nila, they cried out and they said, Jesus, Master, have mercy on us. Have mercy on us. Etong 10 lepers na to, they know their situation. And they cried and asked for mercy. Kasi wala nang solusyon o wala nang pwedeng gamot. No, iintayin na lang talaga nila ang kamatayan nila. And nobody wants to help them. Walang gustong tumulong dahil nga nakakahawa po ang ketong. No, once na na-touch mo ang isang may ang leprous, pwede kang mahawa. So nobody tried to reach them out. Walang gustong umabot sa kanila, walang gustong tumulong sa kanila. So itong 10 leprous na ito, nung narinig nila ang pangalan ni Jesus, kasi prior to this, narinig si Jesus po ay nagpagaling ng may ketong. So maybe these 10 lepers heard that Jesus was able to heal a leprous o a leper. Kaya tinawag nila sa may pag-asa pa tayo. Sabi, nag-usap sila, may pag-asa pa tayo. Naggumaling kasi si Jesus nagpagaling ng mayroong ketong. And verses 14 to 16, sabi niya, taking a good look at them, he said, go show yourselves to the priest. Hindi niya sinabing, sige magaling na kayo. Anong sinabi ni Jesus? Nagbigay ng instruction? Go to the priest. And because the instruction is clear from Jesus, they went and while still on their way, they became clean. One of them, when he realized that he was healed, turned around and came back, shouting his gratitude, glorifying God. He kneeled at Jesus' feet, so grateful, he couldn't thank him enough, and he was a Samaritan. Isa dun sa mga may ketong ay hindi Hudyo. Hindi lahi ni Abrahamos, hindi Israelita. Siya ay Samaritano. Di ba alam natin na ang mga Samaritan ay mortal na kaaway ng mga Hudyo. Kaya itong Samaritano na to, nung siya ay gumaling at nakita niya that he is clean, he go back to Jesus. And verses 17 to 19, sabi niya, Jesus said, were not 10 healed? Di ba 10 kayong gumaling? 10 kayong gumaling. Where are the 9? Can none be found to come back and give glory to God except this outsider? No? Yung hindi pa Hudyo ang bumalik. Then he said to them, get up on your way. Your faith has healed and saved you. Amen. Let's pray. Father God, we thank you so much
Pwede po ba naitaas ang ating mga kamay? Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, for your grace and for your mercy to all of us. Lord, may we reflect on the story of the 10 lepers, not to feel guilty, but to give us hope na meron pong pag-asa sa lahat ng klase ng sitwasyon. Na tinitignan man ng tao o ng mundong ito na hopeless, pero sa'yo ay laging may pag-asa. Panginoon, salamat po, dinudulog namin ang aming mga puso at buhay sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito. Kausapin mo po kami at makita po namin, Panginoon, na ang katugunan, ang kasagutan ay tanging na kay Jesus lang. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 So nakita po natin dito sa story na to na meron pong 10 may ketong. If we are aware na ang mga ketong po, may mga ketong po talaga ay pinandidirihan kasi nga nakakahawa. Pero ang maganda dito po, yung 10 lepers na nagsasuffer sa disease and waiting na lang po sa death. No, waiting na lang siya sa kamatayan, sila sa kamatayan nila. Dahil wala pong gamot. Wala pong gamot sa ganitong klase ng sakit. At ang pinakamahirap, 'di ba? Kung halimbawa may cancer ka, may ano pa ba? Yung mga critical disease. Kung halimbawa cancer, pwede pa may mag-alaga sa iyo kasi hindi naman nakakahawa. Pero itong 10 lepers, they felt miserable because nobody are willing to help them or take care of them kasi nga nakakahawa. So double misery pa ang nangyari po o nararanasan ng lepers. And they are all outcast from the temple. Hindi sila pwedeng pumunta sa church or sa temple because they are outcasted. Iniwan na rin po sila ng kanilang pamilya. Wala na silang communication sa public. Kaya nga po, ang mga lepers, meron silang lugar na sila-sila lang. So wala na silang pag-asa para sa kanyang bukasan. Wala na silang nilulook forward. Wala na silang pangarap. Kasi nga, inintay na lang po nila kamatayan nila. And not only that, ang mga lepers po kasi, yung mga may sakit na ketong, as I heard, unti-unti yan na unti-unting natatanggal yung kanilang parte ng katawan. At ang mahirap sa may leprosy, nawawalan ng pakiramdam. At isa din sa nagiging dahilan kung bakit parang naaagnas yung kanilang katawan, no? Kasi nga wala nang pakiramdam. They become numb. Kaya pag sila nadikit sa mainit, hindi po nila nararamdaman yan. O sila kinagat ng langgam o ng insekto, wala na po silang pakiramdam. So, and their body parts ay unti-unti pong nalalaglag. No? Nalalaglag yung ilong, yung tenga, okay? Yung kamay, makita mo yung daliri nalaglag na. So, ganun po ang sakit na leprosy. Ngayon po si Naaman, kilala niyo si Naaman? If we remember Naaman, yun, di ba, chief or general siya. Ito po yung sakit niya. Famous general yan si Naaman. Nung una, tinatago niya pa. Kasi nga nakakahiya pag may leprosy ka. Right? So, tinatago niya, meron siyang title, meron siyang position, pero meron siyang leprosy. So, tinago niya, pero dadating ang time, hindi na pwedeng itago yan. Kasi makikita, wala ka ng ilong. Wala na yung mata, wala na yung tenga. Ibig sabihin, yung nawawala na unti-unti yung parte ng katawan mo, meron ka ng sakit. So, pwede yan itago for a while. Pero, maaano pa din yan, ma-unveil pa rin. So, ngayon, ang ginawa ni Aman, di ba, wala na siyang pag-asa, ginamit yung servant girl. At binigyan din siya ng instruction ni Elijah. Ni Elijah.
So, lumubog siya ng 7 times. And because of following that instruction, he was healed. Kaya mahalaga po, no? May mga pagkakataon po tayo na hindi man physically, ang sakit ay physical leprosy. Meron tayong mga spiritual leprosy. Hello? No? In our soul, yung mga tinatago po natin, na sometimes we become numb of a sin. Tama? Nagiging na tayo, sa Tagalog ng numb? Manhid na po, wala na tayong conviction doon sa kasalanan. And unti-unti po, no, nagwi-withdraw na tayo sa public, sa mga tao, and unti-unti na po nawawalan na tayo ng gana para sa Panginoon. Ang tawag po doon ay spiritual leprosy. Hello? No? Pero, may pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa pa. If you can see, if you evaluate yourself ngayon, no? Buti na lang nandito ka. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang nandito ka. You are at the right place. Kaya ang church po ay hindi lugar ng mga walang sakit. Diba? The church is also a hospital that the sick people that needs healing. Dahil sa church po nandito si Jesus. At si Jesus po, hindi niya i-condemn ang mga may sakit. Hindi niya po i-condemn o itataboy ang mga may sakit. Actually, He is inviting, sabi niya, those who are weary and heavy laden, come to me. And the Lord Jesus loves us seeing, na makita niya tayo na lumalapit tayo sa Kanya. Kaya nga, hindi yung pupunta ako sa church pag okay na ako. Kapag di ka okay, mas gusto ni Lord yun. When the time that you are not okay, you come to the church. The time that you are not feeling well, you come to Jesus. Hello. Kasi iyan talaga ang business ni Lord. Yan ang kanyang purpose, why He came. Amen. So, tignan po natin, no? Ituloy po natin. Kaya yung mga may leprosy po, they withdraw themselves to the public, to their family. And unang-una po, dalawang punto lang po ito. Dalawang punto lang ibibigay ko sa inyo. Kung nakikita po natin o nararamdaman natin na tayo po ay maaring may spiritual leprosy, there are two important things to remember. Number 1, Jesus will touch the untouchables. Hello? And pangalawa po, God will use the broken. God will use the broken. Number 1, Jesus will touch the untouchable. Yung mga ayaw, yung mga nagre-reject sa mga may leprosy, no, may mga ketong niyakap ni Jesus. Hello. Yung mga nire-reject ng public, nire-reject ng mga tao, inaccept ni Jesus. Amen. These 10 men in this horrible condition, narinig po nila na si Jesus ay paparating. Jesus is coming to town. And faith comes by hearing. And when they heard that leper healer was coming, he touched a leper. He touches the untouchable. Amen. He was willing to embrace and to accept those who were rejected because Jesus is no respecter of people. Hindi po namimili ang Diyos. Hindi namimili si Jesus kung sino ang kanyang makakasama. Kaya nga ang mga kasama niya, may mga outcast, kaya doon siya talaga kinondemn ng mga Pharisees. Kasi kung sino yung mga outcasted, yun ang sinamahan ni Jesus. Not to tolerate them, but to heal them. Amen. Maybe they said somebody called him the great physician. Ang tawag natin kay Jesus ay great physician. We could get to him. But whatever it was they heard, that made them leave their leper colony and run to Jesus. 10 of them. Yung 10 leper na ito,
tumakbo sila papunta kay Jesus, maaring wala ng ilong, wala ng tenga, kulang-kulang. Sira-sira na, kulang-kulang pa. No? But they take the initiative, talagang nag-risk sila na lumapit sa ating Panginoon. Ay, yung iba siguro doon, may dugo-dugo pa. Madugo-dugo pa yung katawan, di ba? Kasi sabi nga nila, wala nang pakiramdam eh. Kaya pag sugat-sugat na sila, no? May mga nag-sore na, namamagana yung mga katawan nila. But they come to Jesus. They choose to come to Jesus. Hallelujah. Kaya nga, the time that you are having that spiritual problem, no? You are hurting, you are in pain, you are sick, and the people are rejecting you, the best person na pwede nating lapitan ay si Jesus. Amen. Hindi siya na mamili ng perfect. Wala namang perfect. May katabi mo, walang perfect husband, walang perfect wife, walang perfect children. There's only one perfect Savior and Lord, it's Jesus. And the perfect Jesus, the perfect Lord, will accept the imperfect ones. And that is us. Amen? So, they come to Jesus na kahit anong itsura nila, kahit ano pang nararamdaman nila, o kahit ano pa ang sasabihin ng ibang tao. Hello, you come to Jesus, kahit ano pang sabihin ng ibang tao. Kahit sabihin pa ng mga tao na, pa-church ka pa, papunta-punta ka pa dyan sa church, pa-praise the Lord ka, wala ka namang pagbabago. Hello? Narinig niyo na ba yon? O ikaw ang nagsabi nun? Hallelujah. Tama. Minsan yung mga magulang nga, pa-church ka pa. Hindi ka naman nagbabago. But it hurts, no? It hurts. Right? Pwede din sa asawan. Narinig mo na yon o ikaw nga mismo ang nagsabi sa asawa mo o sa anak mo. Kaya nga alam nyo, yun eh. Meron nga alam natin na may sakit tayo eh. Alam nga natin na imperfect tayo kaya lumalapit tayo kay sa Diyos. Alam natin na meron tayong sakit kaya kailangan natin pumunta sa church. Hindi ka pupunta sa church kasi perfect ka. Pupunta ka sa church kasi kailangan mo ng gamot. Kailangan mo ng physician. Amen. And when these 10 lepers come to Jesus, nagbigay ng instruction si Jesus. Strange instruction. Ito, hindi niya to sinabi sa ibang mga pinagaling niya. Hindi niya to sinabi sa mga bulag na pinagaling niya. No? Ang sabi niya, show yourself to the priest. Pumunta kayo sa pare. Pumunta kayo sa temple. You go to the temple and show yourself to the priest. Parang strange yun. Kasi nga, bawal sila pumunta sa temple, but their obedience show their faith. Hello? Minsan yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon is unreasonable. Hindi na sila sumagot, Lord, alam mo ba, hindi kami pwede pumunta sa templo? Baka batuhin kami doon. Baka mas mapahama kami, pero walang sinabi yung 10 lepers na ganon. They just simply follow Jesus' instruction. At hindi pa sila nakakarating doon sa templo o doon sa pare, habang papunta pa lang sila, gumaling na sila. They became clean. Dahil yung kanilang pagsunod ay nagpapakita ng pananampalataya. Hello? They never operated in their emotion. They never operated in their logic. They operated by faith. Hello? Minsan, madalas po, madalas pa, di ba? Nag-operate tayo sa emotion natin, yung pakiramdam natin, ayoko pumunta sa church, ayoko maglingkod, ayoko pumunta sa cell group kasi ganito nararamdaman ko. No, galit sila sa akin, they will gonna condemn me. Kaya tuloy tayo, napipigilan tayong maka-experience ng himala sa buhay natin. Kasi usual na ginagawa po natin, yung decision natin ay nakabase sa ating emosyon. Kung ano ang sasabihin ng tao. Pero itong 10 lepers na to, hindi po nila alintana yung kung ano sasabihin ng tao.
o kung ano ang pwedeng gawin sa kanila ng tao. They just simply follow Jesus. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, follow Jesus. Mahalaga po yung instruction na nare-receive natin kay Jesus. Hello. At maaari bago ka pumunta dito, parang ayaw mong magsimba. No? Kasi may problema ka. Hello, sino dito, amin, may malaki kayong problema sa bahay. May malaking problema sa pamilya. May malaki kang problema sa sarili mo. But you choose to come here. Because Jesus said, come. Hello. Come. And the Bible said, as they went, they were healed. You know, as we start coming back to the church, coming back to God, coming back to the house of the Lord, it's just as you just keep coming. No? Pag tayo nag-decide tayo, pumunta tayo sa Diyos, pumunta tayo sa church, sa house of God, hindi po yan instant. Hindi po instant, hindi po yan mare-restore ka agad. May process. Sabihin mo sa katabi mo, may process. But as they went, they were healed. I believe that as they were going, they felt, no, habang papunta sila doon, masakit pa yung kanilang katawan, pero habang sila ay papunta, lumalakad sila, unti-unting natutuyo yung sugat nila. Hello. Kaya as you keep coming back to the church, as you keep coming back, no, to the coaching, to the mentoring, to the cell group, unti-unti natutuyo yung sugat. Hello. Hindi lang yan isang beses na instant. Katulad ng 10 lepers. Yung iba may instant miracle. Pero itong 10 lepers, no, habang naglalakad sila, habang nagpa-process sila, habang inihahakbang nila ang kanilang mga paa, going to the temple, going to the priest, unti-unti nagdadry yung sugat. Hello? Kaya wag kang mag-ooperate na makita mo yung, bakit ang tagal kong gumaling? Bakit ang tagal masolusyonan itong problema na to? Just keep coming back to the church. Keep coming back to God. Eventually, you will be healed. Amen. Sige nga, mag-declare ka sa katabi mo, sabi mo, you will be healed. Alam niyo po ba, this is just my opinion, no? Kasi sa observation ko, alam mo, ang problema ng tao, hindi talaga pera. Sa ano natin, sa panahon natin, hindi pera. Ang mga young people ba, pera ang problema nyo? Diba? Kahit nga wala kayong pera nakakagawa kayo ng, di ba, masaya pa rin. Ang problema talaga ng tao, sa soul, sa heart, broken hearts. Amen? No? Galing sa family, galing sa relationship. Hello. Kasi meron namang mayayaman Mayayaman, magaganda, pero nagsusuicide. Yung mga young people ba? Bakit yung ibang young people, no? I pray na wala na. Mga young people, hindi suicide ang solusyon. Hindi pagpapakamatay. Pero sila, ano ba problema ng mga young people? Hindi naman pera Yan, stress. Depression. Broken hearts. Maraming young people po na nakakausap kami. May mga problema sila sa bahay nila. Sila ay nape-pressure sa buhay. Hindi naman sinabi, ang problema ko po pera, wala akong pera. Hindi po yung problema talaga, hindi pera. Pain in the heart. Kaya nga, ngayong umaga, get ready that you will be healed. Amen. And nung lumapit po, ayan na, di pagaling na, gumagaling na, nakita nila unti-unting nagda-dry up. And of course, you are excited. They are all excited. Naku, gumaling na, natutuyo na, bumabalik na, tumutubo ulit yung mga kamay. Or nakikita nila, nagda-dry na yung sugat. Yung Syam na-excite. Umuwi sa pamilya nila, sa nanay nila, sa asawa nila,
no, sa kababayan nila para ibalita na sila'y gumaling. Pero isa ang nakaisip na bumalik kay Jesus. And this one man, this one leper, what he did, when he go back to Jesus, he worshiped. Sabi niya, he worshiped. He didn't go home. When he saw that he was healed, he turned his back, fell at the feet of Jesus, and began to worship Him. May tawag po ako dito, leper worship. Hello, sino ready ditong mag-leper worship? No? God cannot resist leper worship. You don't need to feel okay to worship God. Worship is a choice. It's a choice of the heart. How does a leper worship? The Bible said that there was a man when Jesus came off the mountain who had leprosy on another occasion, who fell at his feet in his leper's condition and worshiped Jesus. Hello. Ano bang maririnig natin sa nag-worship na may ketong? Hindi itong, thank you Lord, no? Kahit nawala na yung ilong ko, thank you Lord, pinagaling mo ako. Dahil yung aking mga kamay, yung aking paa, nanumbalik. Thank you Lord sa ginawa mo. Pero iba po ang leper worship. Ang leper worship, ito po. No, a leper worship is not praising God for what He has done. Leper worship is when you praise God for who He is. Amen. No, ang leper worship po, kahit hindi mo pa nare-receive yung sagot, nagpupuri ka na. Hello. Kahit masakit pa, nararamdaman mo pa na may pain. Even you are unacceptable, you worship God. Amen? Hallelujah. Kaya nga, you don't need to feel okay to worship God. You just need a leper worship. Choose to worship Him for who He is. Amen. Who God is in your life. Sino ba ang Diyos sa buhay mo? Huwag mong kakalimutan yan. Sino ang Diyos sa buhay mo? Siya ang nagpagaling. Siya ang nag-redeem. Siya ang Panginoon. He is the good God. He is a good Father. Worship Him for who He is, not just for what He has done. Paano nga? Ang tanong, kung hindi ka pa pinapagaling ng Panginoon. Hello? Paano kung hindi pa mabayaran ang mga bayarin? Paano kung hindi pa nawawala yung pain na meron ka sa puso mo? Will you still praise Him? Hello? Worship Him not for what He has done. Paano kung hindi yan gawin sa iyo ng Diyos, yung hinihingi mo? Hindi ka na mag-worship kay Lord? Kaya ang worship, hindi para sa kung ano ang ginawa niya sa iyo. Ang worship ay kung sino siya sa buhay mo. Regardless kung nasagot o hindi ang iyong panalangin. Hello. I believe that many of us came here. Dinadala-dala po natin ang ating mga panalangin. Hello. Dala-dala po natin yung mga request natin. Pero paano kung hindi pa tugunin ang iyong panalangin? Paano if it will take years para tagtugunin yan? Will you still worship Him? Amen. Pain is real, hurt is real, life is real. Kapag tinamaan ka, tama, minsan, hindi natin masabi na laging maganda ang buhay. At in those moments, you don't worship God because of what He has done or doing. You worship Him for who He is. Amen. And every now and then, you need to give God a leper worship. Amen. Nakita ko po kanina habang tayo po ay nagpe-praise and worship, tumutugtog po ang ating mga instrumento. Nakita ko po mga kabataan lumuluhod. And hindi ko po nakikita lang na ang mga kumakanta nagtataas na
being a whole person, but being broken people. Amen. Lumuluhod tayo, hindi dahil perfect tayo. Nagtataas tayo ng kamay, hindi dahil perfect tayo, okay tayo. Most of us worship God because we are broken. Amen? And that is a leper worship. Yan yung worship na hindi kayang tanggihan ng Diyos. Yan yung worship na hindi niya ma-resist. Hello? And this one man, he began to worship and the other 9 just went home. Hello? Hindi tayo papayag na uuwi na lang tayo. Nadala natin yung problema. Hello? O dala natin na yung solusyon na hindi tayo mag-worship kay Lord. Hindi ka papayag ngayong umaga na uuwi ka na hindi ka truly nag-worship kay Lord. Hello? Amen? Naalala niyo po yung Samaritan woman? That Samaritan woman was broken. Sabi ni Jesus, nung na-encounter ni Jesus yung Samaritan woman at the well, sabi niya, pahingi ng tubig. Sabi niya, ba't ka humingi sa akin ng tubig? Hudyo ka, Samaritana ako. Bawal mag-usap ang Samaritan at Hudyo. Sabi niya, kung alam mo lang kung sinong kausap mo, hingi ka sa akin ng tubig. Kaya ko magbigay ng tubig na pag uminom ka, hindi ka na mauuhaw. Sabi niya, meron? Sabi niya, higit ka pa ba sa forefather namin, si Jacob? Siya may-ari nitong well na to. Hindi nawawala ng tubig to. Tapos alam niyo ba, ang sabi ni Jesus, ang sagot ni Jesus, sabi niya, sige, tawagin mo ang asawa mo, papuntahin mo dito. Sabi niya, wala akong asawa. Tapos sabi, tama. Sabi ni Jesus, tama, wala akong asawa. Kasi yung kinakasama mo, hindi mo asawa. May 5 kang asawa, tapos yung kinakasama ngayon, hindi sa'yo. Hindi mo totoong asawa. Nabigla yung Samaritan woman. Tapos biglang nag-shift, sabi ni Jesus, you Samaritan woman worship at this well, but we Jews worship the Lord in spirit and in truth. Biglang dinirect niya sa worship. Hello? Dahil, bakit? Alam niya ang pangangailangan ng Samaritana na to. Bakit siya nakakalimang asawa? Dahil may kulang sa kanya. Hindi sa dami ng relasyon. Hindi sa human relationship makuquench ang thirst natin. Yung kakulangan sa buhay natin, kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Siya yung living water. Nasasagot sa lahat ng ating mga kauhawan. Hello? At sinabi ng Panginoon doon, sabi ni Jesus, you Samaritan woman, you worship the God you do not know, but we worship God in spirit and in truth. Ano ba ibig sabihin nun? Kaming mga Hudyo, sabi niya, nag-worship kami sa aming Diyos sa spirito at katotohanan. Ibig sabihin, wino-worship natin ang Diyos hindi by our emotion, but in spirit and in truth. Ano ba ang katotohanan? Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Ang Diyos ay nagpapatawad. Kaya, yun ang dahilan. Bakit tayo mag-worship kay Lord? Dahil sa katotohanan na ang Diyos ay hindi nagbabago. Hello? Kaya ang ating pagsamba sa Diyos ay hindi nakabase sa ating sitwasyon o sa ating nararamdaman. If we are okay, if we are not okay, we will gonna worship God. Amen. So many have lost so much, but when you begin to worship, God says, this is how you get all your losses back. If you think that you lose a lot of things in your life, nawala na yung joy mo, nawala na yung mga bagay na naranasan, you lost your virginity, what else? You lost your reputation. Ano ba yung nawala sa'yo? Maybe finances. You lose a relationship na matagal mong iniingatan. Hello?
But the answer is, the only answer is worship God. Worship Him in the middle of your bad situation. When you turn that pain and that hurt and that emptiness into worship, and you worship Him not because of what He is doing, because you don't understand what He is doing. Minsan, meron po tayong mga hindi naiintindihan sa buhay natin na nangyayari po sa buhay natin, but you worship Him because of who He is. Hello? May mga sitwasyon po tayo sa buhay natin hindi natin naiintindihan. Tama? Bakit nangyayari? Bakit ako nandito sa sitwasyon na to? Bakit nangyari to? And yet, you can still choose to worship Him. You worship Him in spirit and in truth. Kaya yung Samaritana na yon, very broken yun. Broken siya. Alam niyo po yung Samaritana na yon, nag-iigib siya sa panahon ng hapon na wala ng tao. O katanghali ang tapat, ganon. Kasi bakit? Ayaw niyang may makakita sa kanya kasi kilala siya eh. Pinagchichismisan siya. No? Nakirengking siya. At ayaw niya makipag-usap sa mga tao. Very broken ang Samaritan woman na to. Pero si Jesus, pinili niya nakausapin yung Samaritana para pagalingin. Wala siyang sakit physically. Nakita ni Jesus na meron siyang kulang. Emotionally, mentally, in her soul. Nakikita po ng ating Panginoong Jesus ngayon kung anong kulang sa atin. Hello? Tignan mo ang katabi mo. Minsan natatakpan po natin ng magagandang damit. Hello? Tama? Ng magagandang make-up. Yung ating brokenness. But Jesus can see you through. Tumatagos po ang mata ng ating Panginoong Jesus at nakikita niya kung ano ang pangangailangan mo ngayon. We cannot pretend to God. He knows you. He sees you. And yet, He loves you. Amen. Tayo madalas tinatakpan natin yung mga brokenness natin. Tama? Yung mga kakulangan sa atin. Through material things. Bakit? Kasi natatakot tayo, i-judge tayo ng tao. Natatakot tayo kung ano ang sasabihin ng mga tao. Pero si Jesus, nakikita niya tagusan, nakikita niya ang ating sitwasyon, pero mahal niya tayo. Hello? And allow God to heal you this morning. That's the very important thing. No? Kaya nga yung 10 ketongin na to, inalaw nila, pumunta sila kay Jesus, nag-follow sila sa instruction ni Jesus, they allowed Jesus to heal them. Feeling sorry for yourself and sinking into depression is not the answer. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-emote. Worship is the answer. Worship is the answer. Anything that have lost in your life will be restored. As you begin to worship, no, mababalik kung ano man yung nawala. Yung reputation, yung faith mo, yung pangarap mo, yung pag-asa mo, as you begin to worship Him, manunumbalik lahat ng mga nawala sa'yo. Amen. Because God cannot resist leper worship. Hallelujah. Alam niyo po itong mensahe to, shifting to. No, shifting. What does it mean? Kasi madalas po tayo lumalapit tayo sa Diyos. Tama naman, no? Lalapit tayo sa Diyos kasi alam natin siya ang may katugunan ng lahat ng ating mga pangangailangan. Pero sinishift po ngayon ng Diyos ang ating mga kaisipan na hindi lang po siya Diyos ng ating mga pangangailangan. But He is the ultimate God who is worthy of our worship. Hallelujah. Sino dito mga nagmahal na? Na UTI. Umibig tapos iniwan. Sino dito mga nagmahal na? Di ba? Gusto mo ba pagka mahal ka kasi dahil may binibigay ka? Joy. Di ba? Bakit ka ba mahal ni Marian?
Kasi nagbibigay ka ng sweldo, di ba? Binibigyan mo siya ng pang-reband, binibigyan mo siya ng pang-makeup. Tama? Ay, alam mo yung, pero yung mahalin ka, hindi dahil sa kung ano yung ginawa mo o anong binigay mo. Mahal ka kasi ikaw yan. Naalala ko po si Pastor Alan, nagtatanong, sabi niya, Love, bakit mo ako mahal? Wow, may ganun pa si Pastor Alan. Eh, di syempre, ako naman, hindi ko alam kung ano sasagutin ko. Sabi niya ganun, gusto ko mahalin mo ko, hindi dahil gwapo ako. Wow, ganun no? Hindi dahil nagbibigay ako ng sweldo sa'yo. Hindi dahil binigyan kita ng magaganda at gwapong anak. Gusto ko mahalin mo ko dahil ako. Same with the Lord. Mahal natin siya kasi siya. Not because of what He has done. Amen. And pangalawa po, God will use the broken. God will use the broken. Amen. Kung babalikan po natin yung time ni David, dito po ako mag-e-end. God will use the broken. Sa panahon po ni David, nangarap si David. Sabi ni David, gusto kong magpatayo ng templo. And sabi sa kanya ng Diyos, hindi ikaw ang magtatayo ng templo, yung anak mong si Solomon. Because your hands are full of blood. Pero alam niyo po, si David po, hinanda niya, siya ang naghanda para ma-build ang temple. That desire to build the temple comes from God. Pero sabi niya, hindi ka magtatayo, si Solomon. Ang gagawin mo, lalaban ka. You will engage in bloody battles. At dun sa mga bloody battles na yon, mag-a-acquire ka ng gold and silver and materials to prepare and build my temple. Hello. Yung templo po na to, na ginamit mga gold, silver, mga cedar wood, na-acquire po ito through bloody battles. Hello. Kaya yung templo po, nabuo siya, maganda, very glorious, pero hindi alam ng mga tao kung anong pinagdaanan ng templo na yon para mabuo. Hello. Katulad po natin, no? We have been through a lot of many bloody battles. Many pains and many hurts. Pinagsama-sama po tayo. Hello. Coming from different families, coming from different places, we have been through a lot of pains and hurts and past bad experiences. Pero in-acquire po tayo ng Panginoon, kinuha po tayo ng Diyos. The Lord accepted us, amen, to build His temple. Amen. We are here not because we are whole. We are here because we are broken. Amen. And always remember that God is ready to use you even when you are broken. Amen. Hallelujah. Sabi nga nung pagka dinalaw mo ang templo, no? Makikita mo yung crown doon sa ulo ng priest, no? Gold, ang ganda. Makikita mo yung mga muebles sa templo, ang gaganda. Hello, yung throne, yung mga pillars made of gold and silver, may mga stones. Pero yon, galing yon lahat sa mga battles na nilabanan ni David. Hello. Tayong lahat ay galing sa battle na nilabanan ni Jesus sa cross. Hallelujah. Pwede na akong tugtugan. Kapag hindi nyo pa ako tinugtugan, extend ko pa to. But the important thing is this, that even when we are broken, the Lord will never reject us. Amen. This is the right place. Kung bakit ka nandito? Because you are part of God's church.
You are part of God's house. Amen. Just allow Jesus to heal you this morning. Amen. Sino dito, aamin ka that you are broken? Financially, emotionally, you are in pain, you are hurting, you done a lot of messy things. You know, yung may mga decision ka na mali. You mess up your life. And now you are here, full of guilt. Nagkaroon ka nakagawa ka ng mga maling desisyon sa past. And you feel condemned, you feel guilty. This is the right place. Because this place is the place wherein Jesus will meet you and heal you. Pwede ba tayong tumayo lahat? Hallelujah. We are all people with different stories. We are all people with stories of brokenness. And hindi man po nakikita ng katabi mo, hindi ko nakikita yung mga dugo ang puso ngayong umaga. Nakikita yan ni Jesus. The reason why you are here, not because you know you are whole. Nandito ka dahil alam mo, may kulang sa'yo. Katulad ng 10 lepers. Katulad ng leprous man. You know that you are imperfect and you need God. You need Jesus. Amen? Hallelujah. And the Lord wanted to tell you this morning that God is willing to embrace you, to meet you, to touch you. Even you are rejected, even you are condemned, you are being persecuted, Jesus will gonna embrace where you are. Jesus will heal you where you are. And He will gonna use those who are broken. Amen. Thank you, Jesus. Those who are broken this morning, just raise up your hands. Hallelujah. You are broken from the inside. You know what is lacking in your life. Jesus wanted to come to your life and embrace you. And those who are broken, I want to invite to the altar wherein you are accepted. In the altar wherein you can be yourself. Just come to the altar. Hindi po si Pastora Sarang magpapagaling. Si Jesus. Amen? Hallelujah. Come on, God is inviting you. Just come. Come and offer your worship. Even there's still pain, even there's still guilt, just worship Him. Was the grave meant for me, that my sin lay buried? Now I stand redeemed by the mercy of God. Now I'm alive to tell the story, how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of the blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of the blood. It's His goodness and mercy and the power of the blood. His goodness and mercy and the power of the blood.
Hallelujah. Amen. Pwede ba natin ilagay yung ating mga kamay sa ating mga puso? And you say, I am washed by the blood of Jesus. I am forgiven by the blood of Jesus. I am justified by the blood of Jesus. I am accepted by the blood of Jesus. I am redeemed by the blood of Jesus. I am whole by the blood of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the blood of Jesus. Come on, raise your worship. Raise your thanksgiving. You are my Savior. You are my Redeemer. You are my Lord. Thank you for forgiveness. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Pwede ka ba yumakap ng 5, babae sa babae, lalaki sa lalaki? Sabihin mo, we are healed by the blood of Jesus. Amen.